Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East, isang development ang biglang nagpaalerto hindi lang sa United States kundi pati sa buong mundo. Isang ulat ang lumabas na nagsasabing nagpakawala ang Iran ng ballistic missiles na umano'y tinarget ang isang napakalayong lokasyon sa Indian Ocean, ang Diego Garcia. Ang distansya, halos 4,000 kilometers. Kung totoo ito, hindi lang ito simpleng missile test o isolated incident. Isa itong posibleng game changer sa global military balance. Simulan natin sa pangyayari. Ayon sa mga ulat, 2 missile ang inilunsad. Ang una ay nabigong makarating sa target matapos itong mag-fail mid-course. Ngunit ang ikalawa, mas seryoso ang naging resulta. Ito ay na-detect at na-intercept ng isang US Navy SM-3 Interceptor missile, isang highly advanced missile defense system na ginagamit para sirain ang incoming ballistic threat sa labas pa lang ng atmosphere. Pero dito napapasok ang mas malaking tanong. Hindi ang interception ang pinaka-importante. Ang totoong usapan ay ang range. Matagal nang sinasabi ng Iran na ang kanilang missile program ay may limitasyon lamang na 2,000 kilometers. Ito ang kanilang official stance sa loob ng maraming taon, at ito rin ang basehan ng maraming military analysts sa pag-assess ng kanilang threat capability. Pero kung ang isang missile ay umabot o kahit tinangkang umabot sa Diego Garcia, na nasa halos 4,000 kilometers ang layo, ibang usapan na yun. Ibig sabihin, maaaring mas malayo ang naabot ng kanilang missile technology kaysa sa inaamin nila. At dito nagsisimula ang mas malalim na analysis. Kung ang claim na ito ay mapapatunayan, ang Iran ay maaaring nakapag-develop na ng tinatawag na Intermediate Range Ballistic Missiles o IRBM. Ito ay isang klase ng missile na may range na nasa pagitan ng 3,000 hanggang 5,500 kilometers. Mas mataas ito kumpara sa medium-range ballistic missiles o MRBM na hanggang 3,000 kilometers lamang. At kung lalagpas pa doon, papasok na tayo sa territory ng Intercontinental Ballistic Missiles o ICBM, ang pinaka-strategic na klase ng missile na kayang tumawid ng kontinente. Ngayon, isipin natin ang implications nito. Kung kayang abutin ng Iran ang 4,000 kilometers, hindi na lang Middle East ang sakop ng kanilang reach. Hindi na lang Israel o mga kalapit na bansa ang dapat mag-alala. Biglang lumalawak ang mapa ng potensyal na target. Ang Diego Garcia ay isang napakahalagang US military base sa Indian Ocean. Ito ay strategic hub para sa operation sa Middle East, South Asia, at maging sa Indo-Pacific region. Kung kaya itong maabot, ibig sabihin ng Iran ay may kakayahan ng mag-project ng power sa mas malawak na geographical area. Hindi lang yun, kapag tiningnan ang radius ng 4,000 kilometers mula sa Iran, may mga lugar sa Europe na papasok na sa range. Ang mga lungsod tulad ng Paris at posibleng London, depende sa launch trajectory at payload, ay maaaring mapasama sa usapan. Ito ay isang malaking shift. Dati, ang missile threat ng Iran ay itinuturing na regional. Ngayon, kung totoo ang mga ulat, maaari na itong maging inter-regional o kahit semi-global. At dito papasok ang strategic messaging. Kung ang target nga ay Diego Garcia, hindi lang ito simpleng test. Isa itong malinaw na signal. Parang sinasabi ng Iran, kaya naming umabot kahit saan. At kahit na na-intercept ang missile, hindi iyon ang punto. Sa military strategy, ang pagpapakita ng capability ay minsan mas mahalaga kaysa sa actual na damage na dulot. Deterrence ang tawag dito. Kapag alam ng kalaban mo na kaya mo siyang abutin, mag-iiba ang kanyang calculations. Mas magiging maingat siya sa kanyang mga galaw. Mas iisipin niya ang consequences ng bawat aksyon. Ngunit may isa pang aspeto na dapat pag-usapan. Ang cost. Ang SM-3 Interceptor na ginamit para pabagsakin ang missile ay nagkakahalaga ng mahigit $20 million kada isa. At hindi ito mass-produced sa napakaraming bilang kada taon. Ibig sabihin, bawat interception ay mahal. Kung ang Iran ay may kakayahang mag-launch ng maraming missiles, even if hindi lahat ay successful, maaari nitong ma-overwhelm ang defense systems ng kalaban sa pamamagitan ng sheer volume. Ito ang tinatawag na saturation attack. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magpadala ng sapat na dami para may makalusot. At ito ang isa sa mga kinakatakutan ng mga military planners. Ngayon, balikan natin ang credibility ng ulat. Sa ganitong klase ng balita, mahalagang maging maingat.
Hindi lahat ng reports ay agad-agad na dapat paniwalaan. May posibilidad ng misinformation, psychological operations, o incomplete data. Pero kahit na may konting duda, ang mere possibility na may ganitong capability ang Iran ay sapat na para magbago ang strategic thinking ng mga bansa. Dahil sa defense planning, worst case scenario ang laging pinaghahandaan. Kung may kahit maliit na chance na totoo ito, kailangan itong seryosohin. At dito papasok ang magiging reaksyon ng United States at ng mga kaalyado nito. Posibleng palakasin ang missile defense systems sa iba't ibang base. Maaaring mag-deploy ng mas advanced interceptors. At higit sa lahat, maaaring baguhin ang overall posture sa rehiyon. Hindi lang military ang epekto nito. May economic at geopolitical implications din. Kapag tumaas ang tension, apektado ang oil markets, trade routes, at global stability. Ang Indian Ocean ay isang critical artery ng global commerce. Kung ito ay magiging contested space, ramdam ito sa buong mundo. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, mahalaga rin itong bantayan. Bakit? Dahil ang Indo-Pacific region ay interconnected. Ang anumang escalation sa Middle East o Indian Ocean ay may ripple effect hanggang Southeast Asia. Trade, energy supply, at security, all of these are linked. Kaya kahit malayo ang Iran, hindi ibig sabihin wala itong epekto sa atin. Ngayon, tingnan natin ang mas malaking larawan. Kung ang Iran ay talagang nakapag-develop ng 4,000 km missile capability, ibig sabihin patuloy ang advancement ng kanilang military technology sa kabila ng sanctions at international pressure. Ipinapakita nito na ang modern warfare ay hindi lang tungkol sa dami ng armas, kundi sa kalidad at reach nito. At habang mas humahaba ang range ng missiles, mas lumiliit ang mundo sa perspective ng military threat. Ang dating safe distance ay unti-unting nawawala. At dito nagiging mas komplikado ang global security landscape. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang kung gaano kalayo ang kayang abutin ng missile, kundi kung paano ito gagamitin. Dahil ang teknolohiya, sa sarili nito, ay neutral. Ang tunay na impact nito ay nakadepende sa intensyon ng gumagamit. Kung ito ay para sa deterrence, maaaring makatulong ito sa pagpigil ng digmaan. Pero kung ito ay gagamitin para sa aggression, maaaring ito ang maging simula ng mas malawak na conflict. Sa ngayon, nananatiling maraming tanong ang walang malinaw na sagot. Totoo ba ang 4,000 km capability? Accurate ba ang target? Test ba ito o actual operational demonstration? Isa lang ang sigurado, kung mapapatunayan ang ulat na ito, hindi na pareho ang mundo ng missile warfare. At ang Diego Garcia, kung ito man ang tunay na target, ay hindi lang isang base. Isa itong mensahe, isang paalala na sa modernong panahon, ang distansya ay hindi na hadlang. At ang laban, maaaring magsimula kahit saan, at umabot kahit saan.